Ada ibong mga kuanda sa kuan sa Bohol, yung mga kaliwatan. Wala wala ka sa balay? Okay. Amen. Ultimate plan and purpose of God. So nakadungog na mo ani? Grace? Ikaw, she, Dili ko shorty pero pirmi ko makadungog sa title. title rapod. Oo. So as overall kuan ani niya kaning ultimate plan and purpose of God kay bali plano sa Ginoo before the world began. Unsay iyahang plano nganong naghimo siya ana, nganong kana iyang plano, unsay iyang purpose. Mao ni siya. So kuan na ni siya gikan sa before the foundation, then present, then future. Unsay padulungan din sa tao. So una, ah aya ta moadto siyang plano, so ato sang tugkaron kinsa ang Ginoo. Kay diha man na magsukad ang iyang plano kay bali sa iyang pagkasiya kung kinsa ug unsa siya. So kung mangutana ko sa inyo, tulo ra man tano, so kamo ra ging duha ni Sheila ani Grace magtubag ako, wa nay lain. So motubag gyud mo kay wala may lain mo tubag. So need man pud na inyong answer para sa uban nga maminaw para matugkad nato kung unsa gid ang pag-ila sa kasagaran or kadaghanan sa atong Dios. So sa inyuhang pagsabot o pag-ila sa Ginoo, kinsa man siya nga Ginoo. Ipa-describe ta mo sa Ginoo, kinsa siya para sa imo. Una, kinsa may mo una? Ako'y una te. Kuan. Sa kuha karon te akong pagkuan sa Ginoo is siyang amahan. Yes. Father. So karon na ha, karon na. So kaniadto, unsa man yung pag-ila sa amahan? So wala pa ka ga-study with us. Unsa imong pag-ila sa Ginoo? Kuan. Savior. Diha ra Savior. Savior ra gyud, wa ni lain. Savior. Provider. May mga Mm. pati. Okay. So si Grace, before and now. Grace, unsa imong pag-ila sa Ginoo before ka naka-study with us, then karon nga naa ka kauban sa ato karon. Unsa pag-ila nimo sa Ginoo, Grace? Hi. Or magtudlo ka ta ana karon instead nga ultimate plan and purpose of God. Unsa may maayo?
Oh, na-record na-record to nimo wala? Wa man ako na-focus sa tanan. Tapsing, tapsing. Tapsing ra gyud. Pwede ra? Kana kana atong i-discuss, importante ba siya? Importante ba siya nga mabalaan? Sige. So ayha nato ni, taas ba ni kaayong kuan? Taas ba ning ultimate plan and purpose of God? E paingon pa man ni sa schoolhouse, katong the making of a son, taon ta niya pagpatubo ingon nga anak. So unsa man, ibalhin na to ang topic dito ta sa the triune God. Sige sige, o pangitaw na akong outline kadto lang. The triune God. Alice Files. Um, okay. Sige, dili ta mag-study the triune God. So, ato ni hisgutan kay mostly misinterpreted o misconception nato sa Ginoo no. So, naa man gyud makita ang three person. No una atong i-define ang triune. Unsa may triune? Mingi kag triune God, unsay masabtan ninyo ana? Og triune, trio, from the word trio. Oh, okay, three person in one God. Ang oneness ba nagtuo ana o wala? One person in three different function. So ang oneness, yeah. So nata igsuon nga ana gyapon ng sabtan nga dili siya oneness ha, dili siya oneness pero iyang pagsabot is the same. Ingon siya, I am a wife, a mother, and unsa a staff sa iyang work, no? So nag-function siya as staff of her work, dayon mother po siya sa iyang child o asawa sa iyang bana. So tulo ang iyang function. Eh nako no, dili na mao gisulti sa Biblia o kinsa og unsa ang Ginoo. Siya ha, ana siya, si mao yang pagsabot. So mostly ang akong nahibal-an nga atong pag-ilaan ng one person in three different function is kanang si God the Father in Old Testament, si God as judge, as creator, as unsa pa to sa Old Testament, no? Bain mo na to nga isog nga Ginoo sa Old Testament kada atong basahon no, ang Old Testament stricto nga Ginoo no. Actually stricto man gyud ang Ginoo when it comes to holiness. Stricto gyud siya. So si God kaniadto nagmanifest siya pag-abot sa New Testament as Jesus Christ. Then pag-abot pud sa pagkabanhaw ni Jesus Christ nahimo pud siyang Holy Spirit. Inana ba, Grace? Oh, inana. So atong tan-awon karon kay ang triune God is three person in one God. No, tulo siya ka persona, dayon isa ka Ginoo. Kay kung tanawon nato ang Biblia, basahon nato, naa na may Holy Spirit even before sa beginning pag-create sa kalibutan. So tan-aw nato karon ang three person in different three person in different function. So ang tulo ka person naapod siya tulo ka different function. Lahi siyang function og clear nga makita nato ang mga verses even sa Old Testament until sa New Testament. Then unsa ilang trabaho? Nag-ulos-ulos ba sila? Unsay ulos-ulos, tagulhos or nakasabot mo anang tagulhos o ulos-ulos? Dili nagpuli-puli ba sila og manifest? So ato nang i-discuss no, wala sila nagpuli-puli manifest. Nag-manifest sila in one time, in the same time. So wala sila nag
puli-puli nga karon siya ang nagmanifest, sunod lahi nang nagmanifest, sunod lahi nagmanifest. So naa silang tulo nagmanifest in different function at the same time. So tanaw nato no. So unsa man si God? So ato ang tanawon siya si God. Si God the Father, gitawag siya Father. Kay nganong Father man siya. Siya ang originator, siya ang planner. No, siya ang source. Naa sa iya hatanan, nagsukad, naggikan, no? Siya pod ang planner ug siya ang creator. No? Una, siya ang originator, planner, and creator. No, source. O, sa iya hatanan nagsumikad. Sunod, the Son. Insa man God the Son, so giganlan siya og Jesus Christ. So si Jesus Christ, ang iyang function is the person of Jesus Christ, then ang iyang function is he is the object or materials and substance. O turhon ako, Jesus Christ the Son, God the Son, siya ang object or the materials or the substance. Next, ang ikatulo, God the Holy Spirit, no, the person of the Holy Spirit, unsa man iyang function? The executor, the doer, or the manifestor. What na ba yung word nga manifestor? Sigrong akong gamit. Siya ang expressor or manifest. Siya ang nag-execute. Or siya ang doer. Siya ang nag-express. Ana. So they manifest at the same time. Atong tanawon ang tulo ka person nagmanifest at the same time. So Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Palihog ko basa. Chapter 3 verse 16 to 17. English, te? Yes, okay ra. Sige. Matthew 3, verses 6 to 17. And then Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Oh, pila ka person ang nagmanifest ana nga time? Nga na-witnessan sa kinsa may naka-witness ana? The disciples. Apil si Matthew, siya may nagsulat, no? And the disciples witness, nakita nila, I saw. Nakita nako o nila, no? So, tulo ka person. Lahi-lahi ba ilang function? Katong niingon, this is kinsay gibaptize? Jesus Christ. So naay na-open ang heaven, then naay nakita sa mga disciple mitugdon sa iya ha like a dove. Dayon naay nitingog sa langit, nag-ingon, unsay tingog sa langit? This is my beloved Son in whom I am well pleased. So, katong nitingog, mao ba tong dove? Katong nitingog sa langit. Oh. Yes, the Father, kaningon man siya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, si Kristo iyang giignan nga beloved Son. So, ang amahan, maoy nitingog sa langit, ang Holy Spirit, nakita nga mitugpa kang Jesus Christ nga gibautismuhan. So, naadod silang tulo.
Now, another verse. Another verse na sa John chapter 14 verse 26. Pakibasa. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Kinsay nag-ingon? Si Who speak? Jesus, Who spoke? Si Jesus. Unsay giingon ni Jesus? About what? Kani, the di na to makita ang inductive nga way pagka-study ani. So, pila ka person nga atong makita diya sa verse 26? How many person nga atong makita? ang nagstoryate, and then gisugot siya sa Comforter of the Father. Yes. Si Jesus nagsulti when the Comforter that the Father sent in my name. So ang magpadala sa Comforter, which is the Holy Ghost or Holy Spirit. So si Christ nagsulti ang iyang hisgutan nga ipadala ang Espiritu Santo nga maoy mag-comfort kinsay magpadala ang Amahan sa unsang paagi ipadala in my name, ingon si Christ, sa akong pangalan. Moabot siya mag-comfort unsa pa yung trabaho sa Holy Spirit. Oh, unsa yung function? Kanang nalang ta verse 26. Mag-remind siya te. Mag-remind. Unsa iyang i-remind? Ang gisulti ni Jesus. And bring into your remembrance whatsoever I have told you. Ano siya, no? Whatsoever I have said unto you. I have said unto you. So, ang magpadala, di ba, gayon ko ganiha, ang Father, mao ang originator, the source, and, ano siya? Planner. No. Siya ang planner. So, source. So, yeah, may magpadala, kasi siya man ang source. Ayon, unsa pa yun? Verse. So, si Father God ang magpadala sa Holy Spirit. Ang trabaho sa Holy Spirit, mo comfort, magtudlo o magpahinumdom, kinsay tudluan o magpahinumdom, ay pahinumduman. Na ay recipient si Christ ang iyang gitudluan, kinsa man ang iyang giignan. Disciples, giti? The disciples, yes, the disciples. So ang disciples, gisultihan niya nga ang Amahan magpadala sa Holy Spirit. So ang Amahan may source, so ang Amahan gagikan ang Holy Spirit sa Amahan. Dayon, ang trabaho sa Holy Spirit nganong ipadala kay mag-comfort, kay nganong mag-comfort man. Tungod kay daghan ang maagian nga pag-antos sa mga Kristyan. Dayon unsa pagyod? Magpahinumdom sa mga butang nga gitudlo ni Kristo, no? Another verse. 16, chapter 16 verse 12 to 15. Sa John, gihapon no, John chapter 16 verse 15. Oh. All things that the Father hath are mine. 12 Therefore, magsugod, 12. I have
He hath many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew you it unto you. All things that the Father hath of mine, therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. Mm. Akong tagsa-tagsa uno sa akong basahon NLT kay mas kuan nga English kanang light sa tawag na dili siya ludabi, dili siya karaan no. Sabtan gyud siya sa tanan. There there is so much more I want to tell you, but you can't bear it now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak of his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the future. He will bring me glory by telling you whatever he received from me. All that belongs to the Father is mine. This is why I said, the Spirit will tell you whatever He receives from me. So, dunay tulo ka person. Si kinsay gasulti ani si Jesus Christ gihapon. Si Jesus Christ nag-ingon siya, daghan kay kog isulti nimo. There is so much more I want to tell you. Kinsa iyang gisultihan? The disciples gyapon. But you cannot bear it now. So dili mo makadaog, makasabot karon. But when the Spirit of truth comes, so nagisgot na si Christ, but when the Spirit of truth comes, apan kung moabot na ang Espiritu sa kamatuoran, He will guide you into all truth. Iya mong giyahan sa tanang kamatuoran. Kinsa may kamatuoran? Kaning Spirit of truth, siya ba ang truth? Si Holy Spirit ba ang truth? Or naay kamatuoran? Kinsa may nag-ingon nga kamatuoran? Oh, siya ang truth. So, maklaro na ni karon. Sunod nga mga verses. He will guide you into all truth. He will not speak of his own. So, ang Holy Spirit sa diyang moabot siya, dili siya magsulti about sa iyang kaugalingon. But will tell you what he has heard. Unsay iyang isulti ninyo, unsa ra iyang nadungog. He will tell you about the future. Iya mong istoryahan about sa future. He will bring me glory by telling you whatever he received from me. Iya kong himayaon pinaagi sa iyang pagsulti kaninyo unsa iyang nadawat gikan nako. So ang isulti sa Holy Spirit sa atoa kay disciple man ni iyang audience, ang isulti sa Holy Spirit ngadto sa disciples is si Jesus Christ. Unsay naa kang Jesus Christ dawaton sa Holy Spirit ug isulti niya sa disciples. Mo gihapon sa ato karon. Pero unya na ato makita na unya. All that belongs to the Father is mine. Ang tanan nga iya sa amahan, akoa. Kinsa man yung akoa? Jesus Christ. This is why as I said, moning mag-ingon ko, kaning ko is Christ. The Spirit, so si Holy Spirit, will tell you whatever He receives from me. Ang Holy Spirit iyatang sultihan unsa iyang na dawat gikan kang Kristo. Pero ang tanan nga naa kang Kristo gikan sa amahan. So ang tawo bisan pag unsa og sulti nato kung dili hayagan sa Espiritu Santo ilang hunahuna, dili sila kasabot kang Kristo. So si Kristo ang truth, siya ang kamatuuran. So ang tanang isulti sa Holy Spirit, tanan nga na kang Kristo kay si Kristo man ang kamatuoran. Pero asa gagikan sa amahan. Balik ta. So nasabtan na nato, tulo na, no? Pila na ka verse atong nakuha nagpamatuod nga there are 3 person. Pero nga one God man. Tulo siya ka person pero one God.
Kay walay lain kinabuhi, no? The same sila. Umain kag gahom, pareha man gud sila gahom, pareha ra sila kanang unsa ganing kuan sa Ginoo, kanang virtue of God, omnipresent, omniscience, omnipotent. Di ba? Di ba? Ang Dios present everywhere, unsa pa? Ah, powerful, all powerful, unsa pa gyud? Sa to isa? All knowing God, no? All knowing, all powerful, uh, present everywhere. So parehas sila. Walay murag walay labaw, walay may kagkulang og gahom ang Holy Spirit, ang si Jesus ngoy labaw-labaw no dili ngun ana. Pero tungod kay kana bitang walay nagpasikat sa ilaha ba, no? Kung unsay ilang function mo na ilang gibuhat, no? Unsay ilahang gampanan nga gisulti sa amahan kay ang amahan may kuan tanan, no? Ga-orchestrate tanan. Kay siya man ang gabuot, no? Kay siya may amahan. So wala gyud sila nag-overlapping or nagpasikat nga mas labaw ang isa o kan pareha ra gyud sila tanan, no? Katong virtues of God nga omnipresent, omnipotent o omnipresent. So karon atong tan-awon dito ta sa creation. Makita ba nato ang Ginoo nga three person in creation? Tanaw na to. Genesis chapter 1 verse 1 and 2, no? Their function in the creation. Ano may function anang tulo diha sa creation? Makita ba nato silang tulo dito? So tanaw na to, sige. Genesis 1 verse 1 and 2, dayon 26. O kinsay nagbuhat? Oh. So, maingon tag buhaton nato ang tawo. Ikaw ra day isa mag-ingon sa imong kaugalingon. O unya naabay record sa Biblia nga ang anghel gihimo sa Dios sama sa iyang dagway o kaparehas niya? Wala. Ang anghel ang actually akong na Ate Alice, ako nasabtan sa iyo ni Grace, diba? Kanang bali paghimo sa kanaang Ginoo sa world, nay kauban ang unsa ni ang Ginoo nga angel. lagi mao na istorya sa uban pod nga mga pastor, angels. Pero tanaw na to kung angels ba ang giingon ni John. Dito na maklaro ko. Diba? Naana dito ang Ginoo o ang spirit sa 1 and 2. Nakita na ninyo nga ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan. Dayon, verse 2, the spirit move upon the face of the deep. Sa verse 2. So, unsa may nakita na to dito? Si God and si Father and ang Holy Spirit. So, one at the same time ba o lahi-lahi nga time? So sa John, tanaw na to sa John chapter 1 verse 1 to 4.
Unsa tong verse ni John? John 1:1-4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. Oh. So, sige, Bisaya. Sige, Bisaya. Four. So, karon ka na sa John 1:1, gihisgutan ni John, pulong, kauban sa Dios. In the beginning was the Word. So, and the Word was with God, and the Word was God. Pag-abot sa the same in the beginning with God. Pag-abot sa verse 3, ano sa ingon sa verse 3? For by Him all things created. Kinsay nag-create? Sinug sa kinsa may nag-create? Kanang word gihingon sa beginning with God, dili na siya word nga Bible o written word. Wala pa man nasulat ang Bible. Ano sa man nasulat ang Bible? Sa diya nang na tagi-tagi magay pagsulat sa Bible kay ang unang nagsulat sa Pentateuch, 5 books of Moses, si Moses naman niya. Ano sa man na nasulat? Pagdating ni Moses niya, pila ka years naman. Eh, si Moses na nagsulat sa Genesis kay gigiyahan sa Espiritu Santo. So dili na ang word kauban sa Ginoo nga written, but Christ Jesus. Si Jesus Christ mao ang word nga gisulti ni John. Nga kauban sa Ginoo in the beginning. Kanus-a man ang nagsugod ng beginning? Yes. Kanus-a lang nagkaroon ng beginning when God created everything. Dito na ay beginning kay God is without beginning. Pero pagsugod pa lang pag-create sa tanan, naa na si Christ kauban sa Ginoo. Kung wala siya, walay butang nga nahimo nga naa karon. So aron maklaro nga si Kristo din naghihusgutan ni John na sa John 1:14. Sa 14, sa iyang giingon. 1:14. Oh, kinsa tong pulong si Jesus Christ nahimong tawo. Kay nganong pulong raman siya kay giprophecy ra siya sa Old Testament. Dayon nahimo na dayon siyang tawo, gipanganak na din siya ni Mary. Di ba giprophecy dito sa Isaiah. Then gihimo na siya, nahimo na siyang tawo. Mipuyo uban kanamo kanang kinsa man ang kanamo or kanato. The disciples, the Israelites, kay dito man si Kristo na tawo og nag-uban-uban ang mga disciples niya kung asa siya moadto, muna nagpuyo ang Ginoo kauban nila. Wala tay labot, no? Kanang God with us is not for us believers but for the Jews or Israelites or the disciples. So, nipuyo kauban nila is and we beheld his glory. Nakita namo iyang himaya as of the begotten of the Father, full of grace and truth. So si Kristo ang pulong nga gisgutan sa 1 verse 1 nga kauban na sa Dios in the beginning. So muna ang pag-ingon dito sa 26
6, let us make man in our image after our likeness. Ang angel ba parehag image ni God? Oh. So kung moingon tag angels to nga kauban sa Ginoo, wala may mabasa na to ang proof nga ang angels parehag image ni God. Only human being nga gihimo sa Ginoo nga like his image and likeness. So si Jesus Christ ang kauban niya didto sa Old Testament, didto sa Genesis nga buhaton ang tao sama sa ilang dagway. So klaro kaayo nga ang Ginoo is not one person. Kay naa siya kauban kay us. Ang iyang gigamit, let us make man in our image. Kaklaro ana. No? Nasa kauban kay ang Holy Spirit dito sa 1 ug 2, nag-move ang Holy Spirit. God created heaven and the earth was without form. Then the Spirit moved upon the face of the water. So naa na si Holy Spirit sa Old Testament, sa creation og si Jesus Christ. Ang gisulti dia sa verse 3, walay bisan unsa nga nahimo karon nga mahimo, walay si bisan unsa nga nahimo kung wala si Jesus Christ. So unsa si Christ iyang function? Si God man ang creator, di ba? In the beginning God created. So si God ang creator. Si Christ, he is not the creator. But he is the, unsa iyang function? He is the material or substance, no? Example, kung maghimo kag balay, naay gahimo sa balay, correct? Pero unsa may gamiton para mahimo ang balay? Materials. So apil na kung kag materials na natanan, ato, plansang, kabilya, balas or grabas, unsa pa diha, plywood, pintal, tanan. Without Christ, nothing made that was made. Muna ang function ni Jesus Christ. Kung wala siya, walay butang nga naa karon nga nahimo kung wala siya. Pero kinsay naghimo? Ang Ginoo. Gahimo ang Ginoo sa tanang butang, pinaagi kang Kristo. Nya giunsa man yung paghimo, di ba? He speak the word. Let there be light, and there was light. So kinsay nagpagawas sa light? Aron mapakita ang sunlight. Ang light man gihisgutan diha sa creation is sunlight. Pero gikan kang Kristo tanan ha, kay he is the material. The Holy Spirit. Pag speak ni God, si Holy Spirit ang naghimo nga ma-manifest ang gisulti ni God the Father. Pero walay mahimo kung wala si Jesus Christ. Another verse, Colossians 1:16 to 17. One. 16 to 17. Seventeen. Amen. So, kinsay nagbuhat diya sa 16? Kinsay nagbuhat sa tanang butang? Ang Dios. Pero gibuhat ang Dios ang makita o dili makita, pinaagi kaniya. Og para kaniya. Kinsa man na siya? Jesus Christ. He is before all things. So si Christ, wala pa tanang butang karon, naa na siya. Nag-exist na si Jesus Christ. Ang uban no, kay ayha pa nila, si Christ daw kuno ayha pa nito nga sa kalibutan sa dihang tawo Mary. Muna pagsabot sa uban. Niabot si Christ kalibutan sa dihang natawo kang Mary.
So wala na tugkad nga si Christ ang materials, siya ang substance nganong naay hinahimo apil kita. Nya gihimo ta sa Dios tanang butang sa kalibutan, mga gahom, meaning angels, invisible o visible things in heaven and on earth. So unsa may naa sa langit ug unsay naa sa kalibutan, created by him and for him. Pero si God ang nag-create. Unya, hangtod karon nag-exist ang tanang butang sa 17 unsa ingon diha? All things unsa to? Osbara good grace. 17 Colossians. Ug ang tanan diha kaniya ang tanan na hugpong. Meaning ang gravity si Christ. Kung wala si Christ, nangabungkag na tanan, wala na hugpong, wala na buo. Manglupad ta sa kawanangan, mabungkag ta. Ang kalibutan walay makita nimo karon nga nag-exist without Christ. So even karon present si Christ ang naghupot sa tanan nganong naa na karon nahugpong. Katong sa 16. Unsa katong sa 16? Ingon din asa diri kana gyapon. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. So ang tanang butang gihimo pinaagi kaniya o para kaniya. So siya ang center of God's creation para kaniya. Walay para sa tawo. Ang tawo gihimo para kang Kristo. Pero ang Dios mao'y naghimo so naa makita silang duha, tulo. Si Kristo ang gahupot sa tanan nganong naa karon nag-exist. So he existed before anything else and he holds all creation together. Mayon sa kuno sa NLT, and he holds all creation together. He existed before anything else. Na siya kauban sa Ginoo. Kay kung wala siya, walay bisan usa nga nahimo. Even ang mga demonyo wala na nag-exist karon without Christ. Ang mga anghel, tanang butang, makita o di makita sa langit o diri sa yuta, na-exist because of Jesus Christ. Na purpose ang tanan. Another verse, Revelation 1:8. Unsa man Revelation 1:8? I am the Alpha and the Omega. Unsay pasabot Alpha ug Omega? Beginning of end ra ba? Ang present ay wala. Oy, nada. Basagan eh. Apil pang present. Ingon din na, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come. Who is, meaning karon, who always was kaniadto, and who is still to come, umaabot, the mighty one. So, siya ang sinugdanan sa tanan. Sa iya nakasugod ang tanang butang. Sa iya hapod matapos ang Jesus Christ. Muna yang role and function. Pero si God ang nag-create. So, sa creation, nakita na ba nato ang naang person, no? Dili lang isa ka person. Next. Next, kuan. The Old Testament dealings of God. Sa Old Testament dealings sa Ginoo sa mga tao kaniadto. Na ba si Jesus Christ dito? Ang Holy Spirit?
Tanaw na to. Giun sa pag-deal sa Ginoo. Ang mga tao kaniadto naaba si Christ, di ba? Si God ang mutingog, no? Dayon, si Christ dito, unsa man si Christ sa Old Testament, dealings kato nilang Moses, sa una nilang Abraham, isa pa to mga tao kaniadto. So basahon na to ang kuan. Ah, First Corinthians 10:4. Exodus 35:31. Sige. Oh, nakabasa ba mo ano sa Old Testament? Old Testament? Ha? Katubit ang gisugo sa Ginoo si Moses nga istoryahe ang bato kay muhatag nagbagulbol na ang Israelites kay kanang mamatay na daw sila sa deserto. Gidala ra sa Ginoo dito pamatyo gurot. Then si Moses pod ning hatod sa Ginoo nga ang mga tawo nagbagulbol na ka walay tubig, mamatay sila tanan apil mga bata hayop. Ingon ang Ginoo kang Moses, istoryahe ang bato. Giunsa ni Moses ang bato? Gihapak ni. Unya kinsa dito nga bato? Si Jesus. Symbol ni Jesus Christ ang bato. Uy, nag-suffer big consequence gyapon si Moses ato. Mm. So si Christ itong bato. So atong basahon tong Galatians 3:16. Ako'y basa sa Exodus 35:31. Galatians 3:16 to Tino. Or una ang Exodus 35:31. Sag-asay mauna, parihara. Sige. Sa Galatians lang. Now to Abraham and his seed were the promise made. He said not unto seeds as of many, but as of one, unto thy seed which is Christ. Oh, kinsa di gi-promise sa Ginoo kang Abraham? Si Jesus Christ di ay dili si Isaac. Actually si Isaac physical promises, pero the spiritual promises is Jesus Christ. Kung basahon ang kuan, Exodus 35:31. The Lord has filled Bezalel with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. So, unsa gihatag sa Ginoo kang Bezalel? The Spirit. The Spirit giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. Oh. So, ang Spirit ng Ginoo kaniadto naglihok gihapon. Nakadumdum mo ni, wala lang na akong i-appeal dire, pero kung himasa mo Old Testament, makahibalo mo sa storya. Di ba kung ang hari, kuanan og oil, kanang, sa tawag na, bubuan og oil, or ang prophet, ang bata, kay i-choose siya nga prophet, bubuan sila oil, unsay pasabot ato, the Spirit of God will come upon that bata, or hari. Unya, kay si Saul, di ba, si Saul, gihimong hari sa Ginoo. Gi-anoint og oil. So, the Spirit of God came upon Saul. So, si Saul, victorious sa mga gera, giyahan sa Ginoo.
Pero kadtong nag-disobey na siya sa gikuman sa Ginoo sa iya ha, katong ipahurot og patay pati ang mga hayop niya gigilin niya ang katong tambok ay iyang hunahuna iyang ihalad sa Ginoo niya ang ingon sa Ginoo patyon tanan pati ang hari dito sa area wa niya gipatay ang hari dito sa area gidala niya sa Israel ug dito gipatay so nag-disobey siya sa Ginoo unsay nahitabo the Holy Spirit the Spirit of God left gibiyaan si Saul ug nahitabo gitorment siya sa bad spirit. So ang Holy Spirit sa dihang pilion sa Ginoo ang tao bisan ang prophet sa una ngano mag-prophesy sila kay the Holy Spirit nagkuan sa ila. Ipadala na sa Ginoo sa ilaha katong person nga gamiton sa Ginoo. Bisan sa Psalms Samuel 1 Samuel 10:10. When Ito to verse ni 1 Samuel. mo to akong giingon si Saul gikuan gikuan sa tawag ani mm. Mm. So gikunsaran siya espiritu sa Dios. So naa na si Christ dito o ang espiritu sa Dios kaniadto wala. Ha? Kinsay nagpadala sa Holy Spirit ngadto kang soul? Si God. Si God the Father. Oh. So kaniadto na ang three person. Nagmanifest sila kay lalay silang function. Si God nagpadala sa Holy Spirit ngadto sa ilaha sa iyang mga gigamit. Yan ana pod si Jesus Christ pero symbol. Kung tuna na to ang Old Testament, si Christ dito type and symbols. Next, sa plan of salvation. Old Testament man to, no, sa creation, humanata sa creation, makita ba nato ang Ginoo ditong three persons. The next dito sa dealings of God to the iyahang mga servants, no, mga pinili, no, prophets and kings. Kung naa ba ang Holy Spirit o naglihok na ba sila, no? Diri sa plan of salvation, makita nato ba ang Ginoo diri? Luke chapter 1, katong si Mary, nakikisulti ang anghel. Chapter 1, verse 27 to 35. 28 lang. Chapter 1, verse 28, magsugod, paingon sa 35. Sige daw. Okay, unsa to nga verse chapter 1 verses Luke chapter 1 verse 28 to 35. Okay. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Verse 30, and the angel said to her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus.
He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Oh, makita ba nato ang three person din na? Na ate. Oh, kinsam unsa may function sa God the Father? Siya ang dahil ang Holy Spirit, unsa may iyang function? Ang mensahe ni Angel Gabriel to Mary, ingon siya, mag, highly, you are highly favored with God. No? Si God na ha, si God the Father. Then natingala si Mary, unsa na nga salutation or greetings. Yan. Ayaw kahadlok Mary. Magbuntis ka. Unya, kana imo ibuntis, tawag anak sa Dios. Nga labing gamhanan. Ihatag sa iya ang trono ni David. Iyang kaliwatan. Then, ingon din si Mary, unsa ano na pagkahimo nga wala man ko'y bana. I knew not a man. So, wala siya hilabtig tao. Muna kitawag siya virgin kay wala siya nahilabtig lalaki. Wa pa man. Sa una magod kung nasayuran na, di ba, ang gingon diha nga napamaraya na. Pero dili, bawal man sa ilahan na mag-una-una. So, wa pa siya nahilabtig. So, doon niya pagkabuntis. Diniingon din ng angel sa iha. The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest, kinsa man ang power of the highest, Si Father. Father God, will overshadow the Holy Spirit shall come over thee and overshadow thee. Therefore the holy thing, kinsa man tong holy thing, shall born si Jesus Christ. So unsa may function sa Holy Spirit? Kaya ningon si Mary, dili ko mabuntis kay, unsa ang pagkahimong mabuntis ko nga wala ko nahilabtig lalaki. Wala pa ko'y bana. Ang ingon sa angel, ang Holy Spirit of God, ang Santo Espiritu ni God, muanha nimo. Og maga overshadow, magapandong kanimo og ang gahom sa Dios, maanaa kanimo. Munang matawo ang bata. So kung atong tan-awon unsay gihimo sa Holy Spirit aron naay bata si Mary. Sa man pagkahimong bata kay literal man to si Christ nga natawo, gibuntis og 9 months. So unsa na to pagsabot? Si Holy Spirit gibutang niya si Jesus Christ, seed of God. Seed of God di man pwede mahimong tawo, dili ang duha ka seed, sperm og egg cell. Na si Jesus dili man siya unsa tawag na milagro nga ni na diretso siya ka lakaw-lakaw nga bata dai hagas lang nito nga nahimo man siyang baby gibuntis natural nga tawo gibuntis og 9 months. So unsa gihimo sa Holy Spirit gibutang niya the seed of God into Mary's womb para makabatog body. So si Christ unsa siya sperm seed of God. Gibutang sa womb ni Mary para mabutangag body na tawo og 9 months. Wala siya magic. So nakita na to ang tulo. No. Si Christ ang baby, si Holy Spirit may nagbutang sa iya didto. Si God the Father ang source. Siya ang Father. Ang giingon din na sa angel, therefore, ang bata tawgon og Son of the living God or the highest. Kay gikan man siya sa Ginoo. So naa siya
tulog. Makita nato or masabta nato nga manifest sila at the same time. Dayon, okay pa time o wala na? 9:08 meeting. Lungan man sila. Nya, diha lang sa ta ato na ipadayon sa sunod. Kay ato pa hisgutan sa sunod sa resurrection ni Christ dayon the salvation, no? Process of salvation kato kay plan of salvation man to. Then process sa salvation unsa nato pagka-save. Unsay function sa Holy Spirit, unsay function ni Jesus Christ sa atong salvation. Ultimate plan and purpose of God. Ay kanang title, continuous gyapon sa katong triune God. Dili, padayon ra ani. Oh. So ang sunod natong the resurrection of Christ kani kay triune God in unsa to sa creation, sa dealings of the Old Testament, and the plan of salvation. So karon next sa Christ resurrection and process of salvation. Muna atong hisgutan. Question, kinsay mag-question? Naabay question? Sa atong gisgutan? Is there any question? Wala ako'y question te. Wala i-review ang mga verses imuhang kuan hatag te. Okay. Dili, naingon gyud si Christ magampo ta asa ta mangayo sa amahan. Kay si Christ nagampo magyapon sa iyang amahan. Ingon siya, Father, glorify thy name that you give me. Katong sa prayer niya sa John 17, ang kuan magod ani ha, ang protocol nila is kay planner originator si God the Father. Kibali, about gid si God the Father kasi siya may originator, siya may gasugo ni Christ, for God so loved the world that He gave. Isa may gahatag si God the Father. So si Christ gani everything He does kay gikan galing sa amahan, no? Kung wala siya gihimo nga dili gikan sa amahan. Kanang Book of John bitaw, makita gyud nato unsa ka obedience si Jesus Christ sa amahan. That's why ningon bitaw si Jesus si God the Father kay Jesus Christ. Kaduha man na niya giignan katong sa transfiguration. Wala lang nako giapil diha nga katong verse bitaw katong this is my beloved son in whom I am well pleased. Kaduha man na ka basis nga occasion. Katong una gibaptize si Christ, ang ikaduha katong transfiguration nga na-transform si Christ nga white ang garments unya kauban si Elijah og si si Moses man siguro to ako nakalimot. Nakabasa ka na? Masiyo te. Katong transfiguration nga na nabalhin ang nakabasa mo. Di ba? Naa dayoy panganod. Nakita nila nilandong sa ila nahadlok ang disciples. Niingon dayon si Peter man na kauban si Peter magtulo ra iyang disciples kauban diya si John, si Peter og si James. Nga niingon gani siya magtuod na lang tag templo diri isa kang Jesus, isa kang Moses ug isa kang Elijah. Kanya, nainitingog gikan sa langit tong panganod, this is my beloved son in whom I am well pleased. Kung unsa iyang
Unsa to sa inyong gusto inyong buhaton gianaan sila. Kay nga naman na please si God the Father. Unsa ang performance ni Christ as son? Wala siya gibuhat nga dili according to the will of the Father. So, ang atong pangayuan si Amahan, ang atong pasalamatan si Amahan kay siya ang hatag sa tanan ug si Kristo iyang gisugo, iyang gihatag para ta ma-save, para tang mag-glorify kay the more we glorify the Father, we glorify the Son, we glorify the Father. Unsa ingon gani sa kuan? Sa John 14:7. If you have known me, you know my Father. If you have seen me, you see my Father. So, we can glorify the Father. Kay Christ, unsa iyang function? He is our access to the Father. So, we cannot come to the Father by our own, but by Christ. Without Christ, ingon bitaw siya, John 14:6, I am the way, the truth, and the Father, the truth and the life. No one cometh unto my Father except by me. So, unsa si Christ? Method or access or palatayanan paingon sa Amahan. Pero we cannot understand Christ and we cannot know Christ without the working of the Holy Spirit. Kay naay mga rason ngano ingon ana ang ilang mga functions kay ang tao blind, ang tao kuan kay Christ is not the worker. Si Christ is the object. Siya ang ibutang. Example, 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Unsa si Christ dinha? 1 Corinthians, paliw kog basa, 1:30. Bisan sa 24. 1:24, 1 Corinthians 1:24 then 30. Ay mabasa sa But 30:24 sa. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So unsa si Christ diha The sa 24? Christ is power of God and wisdom. power of God and the wisdom of God. Dayon sa 30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification and redemption. So unsa si Christ? Gibutang ni God si Christ sa atoa, gihiusa ni God. Kinsay naghiusa nato kang Christ? Si God. Ingon diha, but of him, kinsa man ang him? But of him you are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. Dunay upat ka butang diha. Nga naa nimo nabatunan. Unsay una, you are in. Are ye in Christ Jesus? So nahiusa si Kristo nimo. Pinaagi kaniya nahiusa kamo kang Kristo nga gihimo sa Dios nga unsa atong kaalam, atong pagkamatarong, atong pagkabalaan o kaluwasan. So, di ba siya object? Object of righteousness, object of wisdom, God's righteousness, God's redemption or salvation. In other words, person. Person of wisdom, person of righteousness, person of holiness and salvation. So without Christ's person in the believer, dili ta acceptable to God. Ephesians 1:6. Pero kung wala po yung Holy Spirit nga mutabang or mo paila, mo kuan, napod na sa kuan, 1 Corinthians 2, 2:9, 2:9 to 11. First Corinthians
2. Two 9 to 11. So, pero sa King James kay lahi man grace sa 9 sa imo pagkuan diha. Kay ang King James ha, but as it is written, I hath not seen or ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. So wala man ang wala gi hunahuna asa to wala palandungas tao kay giingon man diri ang mata di ka kita ang dalungan di kadungog ni makasulod sa kasing-kasing sa tao mga butang nga gi-prepare na sa Ginoo kanila nga nahigugma kaniya. But God hath revealed them unto us. Ang tao dire gi-describe nga disabled, no? Spiritual disabled. Dili ka kita yang mata, di ka dungog yang dalunggan, dili ka sulod sa iyang kasing-kasing, meaning di ka feel ang kasing-kasing sa mga butang nga gi-prepare sa Ginoo. Ngadto sa kanila nga nigugma Ginoo. So wala dili ta kadungog, di ta kakita, di po ta ka feel sa mga butang sa Ginoo. But sa verse 10, but God hath revealed them unto us. Pero ang mga butang nga iyang gi-prepare, iyang ipadayag ra kanato by His Spirit. For the Spirit search all things, yea, the depth things of God. So ang mga butang sa Ginoo, si Holy Spirit ang magpadayag. Atong tinago niya ang mga butang, nahimong tinago ang mga butang sa Ginoo because we are blind, deaf, and manhid, no? For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. So, ang Holy Spirit, mao gina ang mag-reveal sa things of God. Ya, unsay things of God? Nakang Christ. Katuingon mo ito si Christ, all things the Father hath are mine. Tanang butang nga, iya sa amahan, akoa. So daghan manggod bisan sa mga sa sulat ni Pablo, makita gini mo nang three person manifest at kuan the same time. So kinsay pasalamatan ang amahan? Through Christ. Di man ta kaduol sa amahan without Christ. O dili pinagi kang Kristo. Sa amahan ta mangayo, sa amahan ta magampo, sa amahan ta magpasalamat. Pero pinaagi kang Kristo. Kasi Kristo atong access to the Father. Si Jesus Christ, dili na to siya Papa. Unsa man siya? Kamagulangan sa daghang mga magsuon. Romans chapter 8 verse 29. So siya ang kamagulangan sa daghang mga magsuon. Muna giingon dito sa Ephesians chapter 4, 11 to 15, will grow up into him in full stature of Jesus Christ. So siya ang pattern of God. Unsa nga gusto nga klase nga anak ang Ginoo, parehas kang Kristo ang iyang gusto. Muna gibutangan tag Kristo ni God para kung unsa si Kristo, obedience, total obedience, 100%, nagpahimuot lang yun sa amahan, mao po na maunta, maparehas ta niya. So, naa pa ba? Question? Sige, mag-close na ta. Akong gihangyo si Sheila to pray for the closing prayer.
Okay. Sige, mag-ampo ta. Amahan, salamat kayo, Lord. Kagabion sa mga pulong nga among nadunggan, Lord. Thank you for this truth, O God, na nagatudlo gayud namo, Lord, kung kinsa ka Ginoo sa among kinabuhi, Father. Salamat, Lord, ani orasa dayon ka Ginoo nga nag-amping sa matag usa ka namo, Lord, panalangin Ginoo na bisan pa man kani nga recording, Lord, na makadungog niini, Lord, mailan usa ka Father. Thank you for Ate Alice nga mong continue Ginoo nga gigamit to nourish us, Lord, sa imong mga pulong, Lord. And salamat Ginoo ni nga platform na wala nang hinder, Lord, sa distance Ginoo nga makakat-on mi mailan pa kanamo, Lord. Amen. Salamat kay Ginoo sa imong makunanayon nga pag-amping namo all throughout the week. You have been so good. You have taken care of us, O God. And bisan sa mong pagkatulog, Lord, bantayin mi, panalangin ang matag-usa ka namo, Father. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. We give you all the glory. Maramang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ayong gabi.